the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Purihin natin, Panginoon. Tutunghay tayo sa Old Testament, Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Itong conclusion ni Haring Solomon sa kanyang isinulat. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Sa Tagalog, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, ang pamagat natin na pagbubulay-bulayan, the whole duty of mankind. So, si Solomon ay binigyan ng wisdom ng ating Panginoon. At hindi lang wisdom. Nung humingi siya ng wisdom to judge between right and wrong, hindi lang yun ang ibinigay ng ating Panginoon, bagkus ay binigyan siya ng kayamanan. At dahil sa si Haring Solomon ay talagang kumbaga sa kilala sa buong mundo. In his time, he has 1,000 wives. Kayamanan, mga ginto. And besides that is his wisdom. So, dahil sa wisdom na yon, natuntong niya yung pinaka-conclusion sa lahat ng mga bagay na nangyayari dito sa ilalim ng araw. Sabi, this is let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. So ano yung tinatawag na whole matter? At makikita natin dun sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2. Sabi rito, vanity of vanities, said the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. Ilang ulit niyang sinabi ng ahari na sabi, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. So kapag inuulit-ulit mo na talagang marugdob ang iyong emotion na talagang lahat ng mga bagay, lahat ng ating ginagawa dito sa ilalim ng araw ay mga walang kabuluhan. Dahil sabi ng scripture, lahat ng mga bagay na inyong mga nakikita, lahat yan ay temporary. Sabi sa verse 3, what profit had a man of all his labor which he taketh under the sun? Anong paginabang mo, mga kapatid? Sabi sa verse 4, one generation passeth away and another generation cometh, but the earth abideth forever. Gaano ka mang kayaman ngayon, bilyonaryo, trilyonaryo, o maaliwalas ang iyong buhay, pero it will end. These are all temporal. Sabi, one generation passeth away. So lahat tayo ay duman sa ating mga pagkabata hanggang sa naging adolescent period sa edad na 12, then 13, mag-umpisa na nag-umpisa ka ng maging teenager hanggang sa nag-aral ka, nagkatrabaho, at napakagandang yung trabaho,
And still, sa ating mga pinagdaanan, naranasan natin lahat yun, lalo na yung mga matatanda na ngayon. Meron akong lolo, meron akong nanay, pero yung lolo unang nawala. Then yung nanay ko, mga magulang, at ngayon isa na akong matanda. Meron na akong maputi sa buhok. So sabi dito ni Haring Solomon, by his wisdom, one generation passeth away and another generation cometh, but the earth abideth forever. Amen. So lahat ng naipon mong makayamanan after death ay walang paginabang. Even, sabi sa verse 5, the sun also riseth and the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose. Amen. The sun riseth on the eastern horizon, and lulubog doon sa western horizon, then going again into a circular habit. 1 day, 2 days. So it only tells us time. Sabi, the sun also riseth and the sun goeth down and hasted to his place where he rose. Paikot-ikot lang. Tungkol naman sa wind, sabi, the wind goeth toward the south and turned about unto the north. It whirled. At laging pumipihit na patuloy at ang hangin ay bumabalik uli ayon sa kanyang pihit. So, ang galaw pala ng hangin is goeth toward the south and turned about unto the north. Kung titingnan ninyo, ako'y nandun sa one beach one time sa San Fabian, at ang lakas ng hangin galing sa dagat, at ito ay mga alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng 10 p.m. Then after that, nawawala yung hangin. Kinaumagahan at the same time, the same. So paikot-ikot lang from south going to north. Then merong tinatawag na wind circuit. Sabi, the wind goeth toward the south and then he turned about unto the north. It whirled, pumipihit about continually, and the wind returned again according to his circuit. So nakita natin, nag-aral tayo ng science, ito yung tinatawag na cycle, wind cycle. Amen. Ang araw naman, cycle lang, paulit-ulit. Even the river, sabi sa verse 7, all the rivers run into the sea, yet the sea is not full. Unto the place from whence the river come, there they return again. Ito yung tinatawag na water cycle. Evaporation, condensation, then precipitation. So, umiikot lamang water cycle. Sabi sa verse 8, all things are full of labor. Man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. The thing that had been, it is that which shall be, and what which is done is that which shall be done. And there is no new thing under the sun. Ang modernization natin ng technology ngayon is very fast. Knowledge is very fast increasing, pero ito ay sa panahon ni Noah, ganito rin. Amen. Di ba sa Luke chapter 17 verse 26 to 30, sabi ron, just like in the days of Noah, ang mga tao'y kumakain, ang mga tao'y umiinom, at ang mga tao'y nagsisipag-asawa at nagkaasawa, kabit-kabit.
So, ang panahon ni Noah, they are so very scientific. Kaya nilang gumawa ng isang mami na it will take long for almost 1,000 years. Kapag tiningnan mo yung mami ay tila baga walang pagbabago, the same pa rin, na hindi natin kayang gawin ngayon. So all technology is in the days of Noah is talagang kasing technology rin sa ating panahon. Amen. So yan ang sinasabi ng ating Biblia, the thing that had been sa panahon ni Noah, mga bagay, it is that which shall be future sa ating panahon, and that which is done is that which shall be done. And there is no new thing under the sun. Walang bago. Modernization, walang bago, mga kapatid. Ito'y nangyari na sa mga mahabang panahon. Verse 10, is there anything whereof it may be said, see, this is new? It had been already of all time, which was before us, mga kapatid. Ang nangyayari lang sa atin, dahil nag-increase ng knowledge, sina-explore natin what are the things, the law of science, which God had designed. The law of gravity, dinisenyo na ng Panginoon yan, nandiyan na yan. Electricity, meron na yan. Ine-explore lang ng mga tao na sabi nila, it is an invention. Dahil sa talino ng tao, mga kapatid. 11, there is no remembrance of former things, neither shall there be any remembrance of things that are to come, which those things shall come after I, the preacher, was king over Israel in Jerusalem. Ito ay si Haring Solomon. And I gave my heart to seek and search out by wisdom concerning all things that are done under the heaven. This sore travail hath God given to the sons of men to be exercised therein. I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity and vexation of spirit. Sa Tagalog, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Amen. That which is crooked cannot be made straight, and that which is wanting cannot be numbered. Punta tayo sa verse 18, sabi, for in much wisdom is much grief, and he that increase knowledge increase sorrow. Lahat ng mga nag-aaral to increase your knowledge, sabi dito, ang mga nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan. Let's say, for example, ikaw ay nag-aral tungkol sa environment, yung tinatawag na ecosystem, ecological system, kung paano yung law of science. Meron tayong 6 dito sa Pilipinas. There are 6 functional components of the ecosystem. Forest ecosystem, yan ang pinagkukuhanan natin ng source of living. Yung aquatic ecosystem, merong freshwater ecosystem, merong there are 6 grassland ecosystem for pasturing our livestock, and in the forest it was designed that ito yung habitat ng mga wild animals.
Pero if you are an environmentalist, mga kapatid, ikaw ay iiyak. Sabi, you increase in knowledge, you will increase in sorrow. Dahil nasira yung law, yung tinatawag na ecosystem, na supposed to be ang mga wild animals, they are freely moving in the forested area, pero dito lang sa Pilipinas, siguro ang virgin forest natin ay nasa 10% na lang. Ang mga tao dinalang mga wild animals doon sa zoos, kinukulong. At ang lupa ay talagang hinuhukay, converted into steel, converted into nickel for greediness of money. Kaya nga, ang panahon natin is sagana ang greediness. The love of money is the root of all evil. At nasirang ecosystem, kaya you increase in knowledge in studying our environment, you will increase in sorrow. So, ang sabi ni Solomon, for the conclusion, there is only one duty of mankind. Matakot kayo sa Diyos at tuparin ang kanyang mga utos. Nabanggit ni Solomon ito, pero siya mismo hindi niya na nagawa. Dahil sinabihan ng Diyos, huwag kang mag-aasawa ng mga babaeng hindi mo kalahi. Pero si Solomon, bilang nasa laman at mayaman siya, full of wisdom, even the Queen of Sheba ay talagang sa malayong lugar nang galing ito to seek the wisdom of Solomon. Kaya si Solomon hindi lang mga pure Israelita ang kanyang napangasawa, ang mga babaeng nasa ibang bansa ay naging napangasawa niya. Kaya even Solomon did not follow the commandments of the Lord. Ang mga Israelita lahat ay gustong tuparin ang kautusan ng Diyos because in times past, in Hebrew chapter 1 verse 1, ay nakikipagsangguni ang Diyos sa mga propeta. Our forefathers, patriarchs Abraham, Isaac, Jacob. Pero sa ganong paraan, sa mga pangitaing, sa mga panaginip, there was a time na si Abraham ay kausap niya ang Diyos in the form of a man na tinatawag niyang Elohim at Mount Mamre before the judgment of Sodom and Gomorrah. Amen. Pero sa pagtupad ng kautusan ng Diyos, never in the history of Israel ay natupad nila ang kautusan ng Diyos. Hanggang sa pinakahuling propeta na si Malakias, and from Prophet Malakias to John the Baptist, na inintroduce niyang Messiah, ay it takes 400 years. At ang mga Israelita ay itinuturo nila ang law of Moses, ang mga kautusan. Ito'y naging tradisyon, mga kapatid. Naging sa kaisipan na lamang, naging sa kanilang katalinuhan, ipinapangaral nila, they preach the law of Moses bilang theological in nature. Hindi naman sila nababago. Siya sabi nila na may papanganak ang Misaya doon sa Bethlehem. Ang Misaya ay darating. Ang iba sa kanila, ang expected nila ay darating ang Misaya na
nakaupo dun sa puting kabayo at meron siyang kasama mga anghel, bababa, magpapakilala kay High Priest Caiaphas, ako ang inyong Misaya, sambahin niyo ako. Pero hindi naging ganun ang tugon ng ating Panginoon. The very God of heaven ay when kapag siya'y nagpapakilala, it was so very simple. Amen. Natatago siya sa mga kasimplihan, mga kapatid. Kaya nung dumating sa unang pagkakataon to do His redemptive work bilang Misaya, bilang pambayad sa lahat ng ating makasalanan na hindi natin kayang bayaran. Kaya nung nakita ni John the Baptist, sabi niya, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Ay sa mga paraan ng mga high priest na every atonement, once in every year, ay pumapasok doon sa most holy place para iwisik ang dugo 7 times for the sins of all the Israelite or Hebrew. At tinatanggap ito ng Diyos. At ang high priest, sila ay merong Pariseo, merong Saduceo, magkakaibang kanilang interpretasyon sa law of Moses. Yung isa naniniwala na merong resurrection, yung isa naman hindi naniniwala. Kaya in between Malakias and John the Baptist, merong nangyari. Ito yung tinatawag na kanya-kanyang interpretasyon. Pero sabi in Luke chapter 16 verse 16, "For the law and the prophets were until John the Baptist. Then the kingdom of God is preached." Amen. Hallelujah. Nakita nyo, ang kaharian ng Diyos ay naipapangaral. Sabi ni Haring Solomon, the whole duty of man, matakot kayo sa Diyos and follow His commandments. How can you follow the commandments of God? Kailangan lakipan mo ng pananampalataya. Faith. Kaya nga, inumpisan natin dito, mga kapatid, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. At ano ang salita ng Diyos? Tingnan natin. Sa John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Amen. At tingnan natin sa 1 Timothy 3:16, "And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh." Ang Diyos daw ay nagpakita sa laman. Ito yung pinaglihi ni Mary at naipanganak siya. He is a virgin birth. Amen. In Matthew chapter 1 verse 18, ang dinadala ni Maria ay sa Espiritu Santo. Kaya niyang mag-create that logos that was in the beginning, which is the Word, ay pumasok sa sinapupunan ni Mary at nag-create ng fetus, at ito'y lumaki up to 9 months tapos naipanganak na isang birhen. And that is the manifestation of God. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, ang kasunod nun, preached unto the Gentiles. Ibig sabihin, tayo ay mga hentil.
Nag-provide ng Panginoon ng fivefold ministry according to Ephesians chapter 4 verse 11, apostle, prophets, pastor, evangelist, teacher, for the edifying of the church, for the perfection, until we reach the stature of the fullness of Christ. So nakita nyo, yung naipapangaral ngayon mga kapatid, ay ang Diyos. Hindi kabayo ang ipinapangaral dito. Hindi kung anong teologo, hindi history, hindi mathematics, ay ang naririnig nyo ngayon ay ang Diyos mismo. The Logos. Kaya sa tuwing kayo'y nakakapakinig nito, ay merong unti-unti na transform ay inyong mga buhay. Dati sumasamba kayo kung sino-sinong mga santo, santita. Dito lang sa Munggadan, napakaraming santong lugar. Dito na lang sa aming lugar, kampo ng mga santo, Campo Santo. Napapaligiran kami ng 3 sementeryo, mga kapatid. Pero kampo ng masa, Campo Santo. Merong San Julian, merong San Juan, merong San Pedro, San Puro Santo. Oh, hallelujah. When we say saints, ito ay ang mga kinasihan ng Diyos, ginastified at sinangtified, nilinis ng Diyos. Tapos, pumasok ang Diyos sa kaibuturan ng kanilang mga puso to become the temple of God. At ngayon na ipapangaral. Kaya nga, hindi ako ang sarili kong salita ang naipapangaral nito. There is a mystery which is it must take a revelation that is in me na siyang pinagmumulan ng tinatawag na salita ng Diyos. At sabi ko sa inyo kanina pa lang, I am an instrument. When the Lord called me by His angel, my ministry is to become a pastor. Kaya, hindi ko naman pinag-aralan ng Biblia, pero naintindihan ko ang laman ng Biblia, mga kapatid. Kaya dahil naintindihan ko at nilinis ako ng Diyos by His grace, at pinuno, at ang Espiritu ay nananahan, at siyang nangangaral ngayon sa inyo. Dahil kung kayo'y maniniwala, mga kapatid, lahat ng inyong mga problema magkakaroon ng kapangyarihan ang salitang inyong napapakinggan. Hindi ako ang gagawa ng miracles, hindi ako ang dahil sa sarili kong pananalita, no. Hindi ito salita ng tao, kundi I am only an instrument to do the works of God. Eh kung ang nagsalita ay apoy sa inyo, kagaya sa panahon ni Moses, o kung kaya ang Diyos ay ginamit yung kamelyo ni sinasakyan ni Balaam at nagsalita yung hayop. Pero ang ginagamit ng Diyos ngayon, mga kapatid, the Lord Jesus Christ, kaya sabi niya, Patience 4:13, I shall give you prophets, apostles, evangelists, pastors, and teachers to do the work of the ministry. Hanggang sa lumakas kayo at maging perfect in the sight of God. At kapag lahat ay perfect, ang ministeryo, it will cease. Yung fivefold ministry, matatapos kapag lahat. Dahil pagdating ng end of this time, lahat ng tinawag ng Diyos, makikilala nilang Diyos. So, maski wala ng pangaral, dahil ang Diyos ay nasa inyo.
Amen. Hallelujah. Kita nyo? And 2 Timothy 3:16 sabi rito, all scriptures is given by inspiration of God. And is profitable for doctrines. Wala tayong ibang doktrina kundi ang Biblia, mga kapatid. Wala tayong hawak kundi ang ating Panginoon Jesucristo. There is no name that is above this name na sukat na ikaliligtas ng tao. There is only one name, the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ is the fullness of the Word. He is that Logos that proceeded out of the mouth of God in the beginning. Nung wala pang mga galaxies, wala pang universe, there is only one form of eternal spirit, walang simula, walang wakas, and that spirit ay nananahan dun sa mataas na dako on the 7th dimension. It is full of light. So mababasa nyo yan sa Isaiah chapter 57 verse 15. Naipangaral ko kanina umaga yan sa church namin. Hindi pa siya tinatawag na Diyos. Ang pangalan niya doon ay banal. And His name is holy. Because in that eternity at wala pang creation, wala pang sasamba sa Kanya, hindi pa natin pwedeng tawaging Diyos. Amen. Tapos, sasabihin natin na si Mary is the mother of God. No. Is the mother of Jesus to form His as a kinsman redeemer para mabayaran ng ating mga kasalanan dahil merong kinalaman ng dugo ang ating mga kasalanan. And our worth is that life that is in Christ Jesus. Kung ano ang buhay ng Diyos na na kay Kristo, ganyan kakahalaga, mga kapatid. Pero ang diablo, ginagamit niyang siyensya. Tingnan natin ang sabi doon sa Ecclesiastes chapter 7 verse 29. Tingnan natin. Sabi ni preacher Solomon, lo, this only have I found that God had made man upright. Ginawa tayong upright na nakatayo at meron tayong knowledge, at sabi niya, God had made men upright, but they have sought out many inventions. Napakaraming technology, inventions. They invented mga nuclear warheads na hanggang ngayon ay kinatatakutan ng bawat bansa. Yung unang nakapag-produce ng atomic bomb ay nagsisisi sa kanyang sarili. Bakit nakagawa siya at the same time sa bawat bansa, maliban ng Pilipinas sa mga nasa third world countries, ay merong sandata na bomba nuklear. Hallelujah. At ito'y nakakatakot, mga kapatid. Ito'y galing sa tinatawag na inventions. Amen. What is the purpose of mankind? Bakit naka-invento ng technology para sirain ang mundong ating pinagagalawan? Amen. What is man in the sight of God? Tayo isang makasalanan. Ang dati nating gawi, ang control tower ng diablo ay nasa ating mga puso para udyukan tayo ng mga inventions. Amen. Anong dapat gawin ng ating Panginoon nung sinabi ni Solomon, fear God and follow His commandments, for this is the whole duty of man, that even Solomon ay hindi nakasunod sa buong katwiran ng Diyos. Amen. Tingnan natin Matthew chapter 6 verse 33.
Ito ay sa panahon ng biyaya. Luke chapter 16 verse 16. For the law and the prophets, ibig sabihin yung Old Testament, law and the prophets dati dahil wala pang New Testament, were until John. Then, the kingdom of God has been preached. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakagandang scripture reading na ito, no? Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Sa verse 34 o verse 31, tingnan natin, naisingit lang itong verse 33. Umpisan natin sa verse 31. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. Tayo ay mga Gentile in nature, ang palaging gusto ng ating katawan. There are three basic needs in this human flesh. Ito yung tinatawag na food, shelter, and clothing. At kapag wala ka sa tatlong ito, ay nandyan yung tinatawag na pag-aalala. Kapag kinakapos ka na ng bigas sa lalagyan ng bigas at nag-iisip ka ng para sa bukas, ito isang pag-aalala, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon sa verse 31, therefore take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? Sa verse 34 sabi, verse 32, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam ng Diyos ang inyong mga pangangailangan, mga kapatid. Pero sabi, unahin mo muna, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At lahat ng bagay ay susunod, mga kapatid. Sa verse 34, inulit niya muli, they take therefore no thought for the morrow. Huwag tayong mag-isip, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sugat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Sufficient unto the day is the evil thereof. So, ibig sabihin, kung ang mga ibon na hindi nagtatrabaho para tumingin ng kanilang mga pagkain, maghanap ng trabaho, pero pinapakain sila ng Diyos. Kayo pa kaya na tinuturing mga anak ng Diyos? So sabi, huwag kayong mag-aalala. Dahil kapag kayo nag-aalala, meron kayong takot sa inyong mga puso upang gumawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya ayon sa salita ng ating Panginoon. Kaya sabi, fear God, yes, meron kang fear of the Lord, pero kapag nag-aalala ka, mga kapatid, amen, baka hindi mo you cannot follow the commandments of the Lord. Dahil sa pag-aalala mo, gagawa ka ng paraan ayon sa iyong sariling lakas. Pero kapag hinanap natin ang buong katwiran ng Diyos, amen, siya ang magbibigay ng ating mga pangangailangan. O Pastor, meron pa ba yan sa ating panahon? Yes. Yes, mga kapatid. Epektibo pa rin sa lahat ng mga binabanggit natin dito, mga kapatid. Paniwalaan nyo lang. Huwag pagdudahan. Amen. Kaya
tayo sa kanyang kaharian because ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Amen. When you seek the Word of God, it is by grace. And in Ephesians chapter 2 verse 8, for we are saved by grace, not by the law and the prophets. Dahil in the Old Testament, ituturo ka lang na ikaw ay makasalanan. Wala kang gagawing mabuti dito sa mundo. Kaya lahat ng tao doon sa Old Testament ay pawang mga kasalanan. Sabi sa Psalm 51 verse 5, even David said in his Psalm, behold, I was shapen in iniquity, and my mother conceived me in sin. Amen? So in the Old Testament, itinuro lang sa mga tao na sila ay makasalanan. Pero dun sa New Testament, it was the kingdom of God has been preached, at kapag naipangaral, combined with faith at paniwalaan nyo, sabi in Ephesians 2:8, for by grace, for we are saved by grace through faith. Sa biyaya at sa pagkikinig ng kanyang salita, not by our own works, but it is the gift of God. Dahil kung saganang atin ang katwiran ng Diyos, tayo ang siyang gumawa, ay magiging hambog lang tayo, mga kapatid. Ang katwiran ng Diyos ay nakukuha natin sa pagkikinig at pagkikinig ng kanyang mga salita. Dahil ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating mga kaluluwa. At ang Diyos, kapag kumakain ka ng kanyang mga salita, ay nadadagdagan at nadadagdagan araw-araw, every week, hanggang sa dumating yung time na ang kabuuan ni Kristo ay nasa inyo at meron ng taglay na kapangyarihan at na-transform ang inyong mga katawan na rin nyo. Dati, manginginom ka, naalis na. Dati, naninigarilyo ka, naalis. Dati, ang kaisipan mo ay puro mga masasama at ito'y pinabanal ng ating Panginoon. Amen. Nakuha nyo, mga kapatid. Ang kanyang buong katwiran ay mapapasa atin. And that is the whole duty of men. Ang mapasa atin ang buong katwiran ng Diyos. At ang buong katwiran ng Diyos ay makukuha lang natin sa pakikinig at pakikinig ng kanyang salita. Romans chapter 10 verse 17. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Pagdating sa Hebrew chapter 11 verse 1, for faith is a substance hoped for, the evidence of things not seen. Hindi pa nakikita, mga kapatid, meron ka ng ebidensya. Nababanggit mo na. Why? Because you have faith. Faith is the opposite of science. The law of science, it will, kapag ikaw ay nag-aaral, kakaroon ka ng experiment, tapos from experiment, i-prove mo, magkakaroon ka ng hypothesis. From that hypothesis, magkakaroon ka ng theory. Kapag ang theory, i-convert mo na sa ganun pala. Kapag ang maliit na bilog at sukatin mo yung circumference ng bilog at i-divide mo sa diameter nito, ay constant. Yung maliit na bilog hanggang sa malaking bilog ay constant 5, 3.1416. And that is the formula. So, ganyan ang invention din, mga kapatid. Amen. Kailangan makita mo muna bago merong
bago ka maniwala. To see is to believe. Dadaan mo na sa lahat. Sabi ng injik, kita mo na bago maniwala. Yan ang injik. Pero sa mga Kristiyano, mga kapatid, maniwala ka muna and then makikita mo kung anong mangyayari. Just believe. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo, mga kapatid, meron kang COVID ngayon, positive, meron kang karamdaman, o anumang mga problema sa buhay, meron tayong batas ng Diyos, the law of faith. And the law of faith, believe and you shall see. So maniwala kayo na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan, na ang Diyos, He is omnipresent, He is omniscience, He is omnipotent, na ang Diyos ay ang kanyang salita. In the beginning was the Word. John 1:1. In Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. Sabi, in the beginning God, ibig sabihin, meron ng sumasamba sa Kanya. When He created the heaven and the earth, meron na siyang nilalang. At sino yon? Ang Kanyang anak. Proverbs chapter 8, verse 22 to 30. In the back part of the mind of God, napakaraming attributes at lumabas sa Kanyang bibig ang nasa Kanyang kaisipan. Kapag iniisip mo, mga kapatid, at gusto mong i-express, ikaw ay dadaan ito sa iyong bibig at ikaw ay magsasalita. In the beginning is the Word, and the Word is an expression of the thought of God. Sa likod ng back part of the mind of God, in-express niya sa kanyang bibig, ang lumabas ay ang salita. A two-edged sword. Amen. Kaya yung salitang yon, ito yung logos sa anyong liwanag, dahil galing ito sa eternal life. At yung liwanag na yon nag-form ng hugis tao, theophany body. And that body, sabi niya, He speak, let there be light. Tapos the heaven and the earth, He formed it. At mababasa natin sa Ephesians chapter 3 verse 9. The mystery of the creation of God. And He created all things by Jesus Christ. Amen. Nakita nyo? Ang ating Panginoon Kristo ay ang Diyos na nag-iisa, mga kapatid. Ang inyong mga naririnig ay part, potentially, ng Diyos. And the word that you have heard is God Himself. Just believe. Amen. Paniwalaan nyo lang, mga kapatid. He can transform your body from your darkness unto light. Merong milagro na mangyayari sa inyo sa tuwing kayo'y maniniwala. Amen. I am only an instrument here now. At sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, ano man ang inyong kalagayan ngayon, believe. Kayo mismo nakakalam. At kung ang inyong nasa puso ay pagdududa, maski ako yung maniniwala na ikaw ay gagaling dahil nagdududa ka, mga kapatid, ay hindi ito magkakaroon ng bisa. Even the Lord Jesus Christ, sa kanyang panahon, yung mapatay, binuhay. Si Lazarus, 4 days ng patay, binuhay. Ang mga napapagaling lang doon, mga kapatid, ay yung merong pananampalataya. Kaya kapag
nanalangin ng Panginoon, sasabihin niya, thy faith has healed thee. Thy faith has forgiven thee. Amen. Kagaya nung inagasan ng 12 taon na babae, nagasan siya ng dugo sa kanyang masisilang bahagi ng katawan at naubos na ng palagi sa doktor ang kanyang mga finances. Pero one time tumaan ang ating Panginoon at inisip niyang kanyang sarili, mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Yun ay pananampalataya. Nagsalita siya at tumapo sa kanyang puso ang pananampalatayang yon. Sinikap niyang mahawakan ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. At nung nahawakan niya, siya'y gumaling. At ang lumabas naman sa ating Panginoong Hesus, sabi ng ating Panginoon, who touched me? Sinong humawak sa akin? Sabi ng kanyang mga disipulo, Panginoon, siksikan tayo rito, ang daming humahawak sa inyo. Bakit mo sinabing, who touched me? Naramdaman ng Panginoon na merong lumabas na virtue come out of him. At sabi ng babae, ako yun. Sabi ng ating Panginoon, thy faith has healed thee. Nakita niyo mga kapatid, kung paano napaka-importante na magkaroon kayo ng pananampalataya. Sabi niyo, Pastor, naniniwala ako, pero laman na inyong puso't kaisipan si Virgin Mary. One time talakayin natin yan mga kapatid, kung saan nag-originate ang Virgin Mary na yan. Hindi yan yung si Mary na nanganak kay Jesus, hindi siya yan. Panahon pa ng Old Testament, meron na yan. Isang babae na hawak niya isang bata, nagnanangis kay Tammuz. A woman and a child worship. At yung child na yon ay, in adult terminology, siya yung tinatawag na Ninos, hanggang sa tinawag na siyang Niño Jesus. Ang Ninos came from the root word Nimrod. Siya si Nimrod, ang leader ng Babylonian Empire in the early days, at siya'y gumawa ng tinatawag na Tower of Babel. So ito ay in the succeeding years ay ito na yung tinatawag na Babylonian Empire. At ang kanyang asawa na si Semiramis, Nimrod is a great hunter, a great leader. Pero nung namatay si Nimrod, ginawa siyang si Ninos. At si Semiramis naman ay, dahil malakas yung empire, tinawag siyang Queen of Heaven. Doon na uso yung tinatawag na a woman weeping with that child called Tammuz in the Bible. Sa China, ang tawag dyan, Madonna in China. Sa iba't ibang country, meron ng woman and child worship. Pero dito sa ating kinagisnang relihiyon, from 325 AD, yung child and woman worship, ginawang pangalan ng babae, Mary, at ginawa naman yung lalaki, Niño Jesus. Tinatawag na Santo Niño, pero these are pagan in nature. Kaya maski anong gawin yung pagluhod simula sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar, ay hindi kayo babaguhin nito. There is only one power that can transform your life, and that is the Word of God, the Lord Jesus Christ. Maniwala lang kayo mga kapatid. Ako, sagana ako sa pekas.
May cancer ako ngayon since 2012. Nag-try sa kong na-graduation. Pero pagdating ko sa doktor, pinaka marunong na doktor sa Pilipinas, siya ay presidente ng endoscopy na organization ng mga doktor sa buong Pilipinas. Napakagaling. At noong 2015, nakita yung laboratory ko, sabi niya, napakatapang yung cancer, Mr. Yasay. Let's make a way. Ibig sabihin, i-elevate natin ang way of medication. Anong gagawin natin daw? Pupunta ka sa St. Luke, magpapa-PET scan ka to determine where that cancer is hiding. Then kapag nakita yung cancer to, anong gagawin? Susunugin natin. Magkano pagsunog to? Magkano per session to? 100,000, maganda ka. Kung ilang session yun, oh hallelujah. At tinignan kong doktor ko, pera-pera lang. It is the law of science. Kung may pera ka, sige, tampanan natin. Pero merong Diyos, the best healer, isang dakilang doktor, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. From 2015, stage 3 cancer, 26 years after, nandito pa rin ako, mga kapatid. At yung cancer na nandito sa aking katawan is stagnated. Hindi siya makagalaw because of that great light, the Word of God, na nasa aking katauhan. Nakita niyo, mga kapatid, that is my faith. Hindi makagalaw dahil merong liwanag, the law of life ay nasa akin. And that is my faith. Now, if you have faith, anuman ang inyong kondisyon ngayon, kagalingan kung meron kang karamdaman, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Kung ikaw ay naatake, just believe. Marahil habang nakikinig at nakikinig ka ng kanyang salita, merong nagbabagong natransform ang iyong buhay. Merong tinatawag na instant healing, pero mas maganda yung habang nakikinig ka, unti-unti binabago ng buhay ang iyong karamdaman ng ating Panginoon. Meron akong naipag-pray noon. When that faith comes unto me, when I make a Bible study someplace here in Mongada, after yung Bible study, sabi ko, next week, after the Bible study again, dalhin nyo ako dun sa isang sakit, may sakit, maski anong klaseng sakit, pagagalingin nating Panginoon. That is faith. Faith to heal. So after the week, dinala ako after the Bible study, isang 69 years old na lalaki na wala ng dugo, nakadikit yung balat sa buto, wala ng ugat, at kapag tiningnan mo, bangkay, puting-puti, 4 times na atake, 7 months na nakaratay, meron ng bed sores, hindi na makapagsalita dahil hindi na makapagsalita, wala na, tinanggihan na ng doktor. And because of that faith na siya'y gagaling, ipapatong ko pa lang ang aking kamay, mga kapatid, nagsalita yung matanda. Sabi niya, Pastor, naniniwala naman ako sa Diyos. And what is that? Faith. Yung faith na nasa akin at yung faith na nasa may karamdaman, naghugpong, at ang bumuhay doon sa may karamdaman, hallelujah, yung kanyang mga ugat, sabi ko, in 6 months time, magiging normal lang yung kalagayan. Naging normal ang kalagayan niya. Lumakas. Umaten na siya ng mga gawain na kinig, pero
merong hangganan, dumating yung punto na tinamad na siya, hindi na siya nakinig. Sayang, yung matanda na matay, nandito na siya sa aming barangay, nakapaloob doon sa tinatawag na Mosileo. With worth 750,000 yung loteng binili ng kanyang anak. Mga kapatid, mas mainam habang nakikinig ka ng kanyang salita, unti-unti kang pinapagaling. Una sa lahat ay inyong spiritual na kalagayan, ang inyong kaluluwa. It's better to heal your soul than this body. Una sa lahat ay ang kapangyarihan para linisin ang inyong kaluluwa sa mga maruruming kaisipan, maruruming mga bagay. Merong kapangyarihan ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. So, let's bow our heads. Ano man ang inyong kalagayan ngayon, I am expecting na meron na kayong pananampalataya. Isipin nyo lang. Para madagdagan ang pananampalataya yan, confess all your sins. Repent. Kung ano mang nagawa mo sa araw na ito, sa mga nakaraan, ihingi mo ng tawad sa ating Panginoon. Habang inihingi mo ng tawad, and very sincere ang iyong mga puso, I could pray, and ye shall be healed. Gagalaw ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Tayong lahat ay yumuko. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito ang aking mga kapatiran, ang aking mga estudyante, may co-teacher, meron na ang mga kamag-anak na nasa abroad, Panginoon, na nagiginig. Lord, ano man ang kanilang mga hinaing ngayon, at they confess or take faults in your presence. Narito ako, Panginoon, bilang instrumento sa gawain ito. And you have the power, Lord. It's not my own power, but you have the power, the logos that came out of my mouth. It will transform their lives. It will heal you, saints. Hallelujah. Just believe. I pray in the mighty name of Lord Jesus Christ. Ano man ang inyong kalagayan ngayon, kayo'y gagaling. Praise be the name of the Lord.